Hi Aquarius, this is Jav. Welcome pa sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Aquarius. Para po ito sa iyo, Aquarius. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Aquarius. So, andito pa rin, oh. I am sure na ulit to. Oo. So, sana'y makapag-decide na kayo at sana'y ma-overcome nyo to. Yung nahihirapan kayo sa paggawa ng desisyon or nahihirapan or nabibigatan kayo sa sitwasyon or sa isang bagay or sa isang tao. May guilt at sacrifice ako nakikita dito and most of you, desisyon nga ito. So, sana'y makagawa kayo ng best decision and ma-overcome nyo po ito. Kasi halos araw-araw ko ito nakita. And para makagawa kayo ng best decision or best choice, gawa kayo ng konkretong plano. Kasi mawawala na yung hesitation, doubt, fear, kung may konkretong plano. Para magiging confident ka rin. Kung bigat itong nararamdaman sa isang tao, pwede mo siyang i-let go. Itong nararamdaman mo at hayaan yung magkaroon ng healing po. Kung kailangan kausapin, then go ahead para magkaayos na kayo. Okay? So may suggestion ako. Pero kung nasa inyo ha, kung sitwasyon po ito or sa isang bagay, sa isang tao ba, itanong nyo po sa sarili nyo, deserve ko ba itong mag-suffer? Deserve ko bang mabibigatan? Deserve ko bang maguguluhan? Ano ba ang dapat kong gawin para hindi na ako magkaganito? Okay? So, sunod-sunod na yan. Gagawa ka lang ng solusyon, gagawa ka ng aksyon. Oo, na may isip mo. Isipin nyo po yung kung ano yung punot dulo kung bakit ka nagaganyan. Minsan meron dyang solusyon eh. Time for reflection yan. Magagamit nyo yan. Kung hindi mo alam kung ano itong time for reflection ito, magtanong. Magtanong or mag-research. Kasi basta sa time for reflection, andyan yung pahinga, andyan yung solusyon, sagot sa inyong mga katanungan. Oo. Na pagbalik mo, re-energize ka na niyan. Okay? May importanteng desisyon, dalawang card po nagsabi dito. May importanteng desisyon, may importanteng ganap sa passion niyo po. Yan yung nakikita ko. And ingat lang po ha, kasi may nakita ako ditong parang na-provoke kayo. Kasi nasaktan kayo dito, nagalit at nagkaroon ng argument. So, kung may nararamdaman kayo na pwedeng may nakakairitang bagay, sitwasyon, or tao ba, o prepare yourself na kailangan na sana hindi kayo magalit. Kasi, kasi mabibigatan ka niyan eh. 'Di ba?
And sana'y ma-overcome niyo po ito. So, mag-usap, kung sa tao ito, mag-usap kayo ng mahinahon. Kung hindi pa right time, then space is a sign of respect to yourself at sa kanya, 'di ba? Space, andyan yung pahinga, andyan yung realization. Okay? And some of you nagpasya na mag-rest day sa bahay kasi you felt relaxed, calm, security pag nasa bahay kayo. Like for example, na may mga ginagawa kayo dyan. Sa trabaho ba or sa passion mo ba, sa mga ginagawa mo ngayon tapos pansin mo na parang mainit ang ulo mo or madali ka lang mainis or mairita, meron talagang ganyan. Normal lang talaga yan. Normal po. Normal po yan. So you have to, i-express or i-release ito, di ba? So, tama tong gagawin mo na magpahinga sa bahay. Kasi, di ba, you felt comfort, you felt relaxed pag nasa bahay kayo. So, time po na mag-rest, magbakasyon sa bahay, staycation sa bahay. As some of you, home-based yung trabaho po. And nakita ko rin dito na nagkaroon po ng nag-uusap po yung pwedeng pamilya no to kasi may nag-uusap regarding sa property or domestic matters. And pwedeng home-based yung trabaho nyo po or yun nga. May nag-uusap dito, grupo ng tao. Kasi minsan 'di ba? Kahit ako aminado ako, pag pagod ako, parang naiirita ako na parang naging sensitive ako. Oo. So, meaning to say, pagod ako. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko din ng space, kumbaga. Diba? Minsan ganyan. Kailangan ng pahinga yan. Pagod yan. Pwedeng pagod sa kakaisip, pagod sa mga trabaho. Energy po ni Aquarius. Okay, Aquarius, paalala lang po ha, lalo na sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng course nyo po. Like for example, nanood kayo sa isang video reading natin. Tapos ngayon, nanood din kayo. Tapos may napansin kayo na ulit na mensahe. Meaning to say, pinupush ng course nyo yan na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So ano yung energy ni Aquarius? Enthusiasm, eagerness to learn. Okay, may parating na mensahe po or dumating na. It might be, kasi most of you, inintay mo to So may mensahe na parating or dumating na. Ang sabi ng card dito, na wag magpadalos-dalos alamin ang susunod na hakbang, kung ano man yan. It might be this is an opportunity na kailangan mong bigyan ng aksyon para may maagang resulta. Pwedeng ganyan. Pero sabi ng card dito, huwag magpadalos-dalos. Alamin mo muna at isipin ang susunod na hakbang. So, we need to say, plano, mag-connect kayo sa inyong intuition. Ang paggawa ng matibay na plano bago ka magsimula, makatulong ito para mapalakas ang iyong confidence. Yan din yung sabi ko kanina dito sa inyong oracle cards, na lumabas din siya dito sa tarot cards nyo. Importante yan. Importante po talaga yan. At excited ka dito
Kasi 'di ba, sabi ko kanina na gusto mong bigyan ng agarang aksyon or reaksyon. Let's say project ito para, gusto mong bigyan ng aksyon, agarang aksyon or reaksyon. Oh, most likely action to. Tapos para may makuha kang agarang resulta. Maging maaga. Excited ka eh. So, pwede naman ganyan. Pero wag yun talagang madaliin yung paggawa ng matibay na plano. Wag magpadalos-dalos. Yan yung reminder ng card nyo. Ang some of you naghihintay ng feedback. Pwedeng sa client ito, sa boss or new employer, or sa isang tao. Oh. Kasi itong balita na ito, excited ka. It might be pinaasa ka na, what I meant is, in-offer sa'yo, o darating ito sa ganitong date. Oh. So excited ka kasi alam na alam mo kung ano yung matatanggap mo. Kasi itong news na ito or message na ito, excited ka talaga. Most likely, may sinabi ka sa dito na pwedeng sa trabaho to, kliyente ba, boss, or new employer, na alam mo itong offer nila, yung feedback nila, yung mensahe nila, makatulong sa iyong bubuhay pinansyal. Ang ilan sa inyo dito, excited sa monthsary, anniversary, birthday ba? Oo. Nakita ko nga dito yung naalala nyo po yung transformation. Naalala mo yung mga nangyari sa nakaraan. Tapos, na-appreciate mo yung transformation. Again, pwedeng sa career mo nito, sa connection mo sa isang tao, sa personal life. Okay? Guarded ka dito. Which is good. Kasi yung dumating sa inyo, opportunity ba to, news or information na alam mo yung gagawin, nag-decide ka dito na pag-isipan ng mabuti. May kasamang pagpaplano to. Kasi naging wiser ka. Oo, naging wiser ka. Guarded ka din. Kasi, nakikita ko dito, ayaw mong magkaroon ng negative outcome. Okay? Ayaw mo magkaroon ng negative. Ito yung lumabas dito. Ito yung lumabas dito sa dalawang card nyo po na yung sabi ko kanina na pwedeng nahihirapan or natagalan kayo sa paggawa ng desisyon kasi nga ayaw mo magkaroon ng negative outcome, gusto mo sure na, gusto mong, ayaw mong mangyari yung nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan, pwede. Oo. Na iniiwasan mo magkaroon ng failure, kumbaga. So, gumagawa ka ng matibay na plano dito. Pero protektahan mo na hindi ka masaktan, lalo na yung ayaw mong mangyari ulit, yung nasaktan ka before. Kalma ka pero nakikinig ka sa iyong paligid, nagbabalanse ka sa choices ng buhay, nag-iisip ka muna bago magdesisyon para hindi maulit yung pagkakamali mo dati, guarded ka, pero naprotektahan mo yung sarili mo. Only you know what is best for you. Kaya, ang reminder ng card nyo dito, don't hesitate too long. Kasi kung magkakaroon ng hesitation or yung sobrang guarded ka, magkakaroon ng problema niyan. Oo, lalo na delay. Kasi hinihintay yung desisyon mo eh. It might be, may timeline yan. Like for example, opportunity yan. Na good for 1 week lang pala. Tapos after 7 days dyan ka pa nakapag-decide. Diba? Sayang. So pay attention. Listen to your intuition ha. Dalawang card na po nagsabi nito. And try to release your fears. Okay? Try to release your fears kasi naging guarded ka. You're very close to achieve your goal. Wow. Claim nyo po.
Career and money po ni Aquarius. Paalala po ng card nyo dito na huwag masyadong mag-overspend sa material na bagay or overspending to sa trabaho. Okay? Or ito yung sinabi ko kanina na overthinking. Kailangan po ng balanse. Hindi po masamang magsipag sa trabaho. Hindi po masamang gumasta. Oo. Hindi po masamang mag-isip. Ang masama lang, over, yung sobra. Nakakasama yan sa iyo. So, make it balance. Pwede din na may toxic kang kasamahan dito or toxic place na nagtitiis ka. So, kailangan ng freedom dito. Again, pwedeng concern mo to sa yung sarili or concern mo sa kapwa mo. Basta may nag-overspend dito sa trabaho, may nag-overspend sa material na bagay, pwedeng sa pera po, or naging toxic or naging controlling person. Tapos, pwede din na may mga ginagawa kayo dyan na naging bisyo. Oo, hindi ko sinabi lahat ha. Sasabihin ko kasi may andito eh. So, some of you, like for example lang po ito. Ano yung example sa career and money? Yun, overspending sa trabaho, overspending sa pera. Hindi mo na malayan na check out ka ng check out, diba? Sa orange basket, oh. So, alam nyong hindi siya nakakabuti kasi nga, magiging disbalance yung pera mo, yung budget mo. So, you have to pay attention. Kailangan ng freedom mula sa toxicity or sa pagiging controlling person ng tao or concern nyo or kailangan ng pagbalanse like sa pag-overspend sa pera or pag-overspend sa anong tawag nito? Sa trabaho. Okay? So, kailangan po ng bigyan ng atensyon yan. Okay. Okay. So, may emotional offerings dito. Parang nagmamadali talaga kayo dito, no? Kung ano man yan. Basta na may minamadali. So, pay attention kasi this is a second card po from your energy card. Kung ano man yan, siguraduhin na kumbaga tama. Siguraduhin na maayos. Oo. Okay? Pwedeng response to. Madaling response. Pwede. May parating na offer po, new opportunity or project na very excited ka. So, this is the second card na nagsabi dito na excited ka. Kaya siguro nag-overspend kayo sa trabaho dito kasi excited ka. Na alam mo yung gagawin mo, excited kang matapos para makuha mo yung outcome nito, 'di ba? Yung resulta yung sinabi ko kanina dito sa energy cards nyo. Naulit na naman. Oo, so pay attention ha kasi repeating message 'yan. Usapan natin 'yan sa kanina before tayo nag-read ng tarot reading. Bigyan ng atensyon. Okay? At marahil lang yung boss or amo nag-o-offer sa'yo ng much needed support. Pwede din na may pagtaas ng posisyon or sweldo. So, this is promotion. Pwedeng kita din ito. And, okay, may advice ang card dito. Oh. Kung feeling mo stagnant ka ngayon, open your mind to the inspiration. Kailangan mo isipin mo yung inspiration mo kung bakit ka nagsipag dyan sa career and money mo. Para ma-enjoy mo yung mga ginagawa mo. And, makakatanggap kayo ng good news. Oo. Pwedeng bumili kayo ng gamit
or kasamahan, magkasamahan or pet. May nakita ko kasi akong ganyan eh. Basta may matatanggap kayo na good news. 'Di ba may hinihintay kayo mensahe dito oh, na-clarify din dito na magandang balita 'yan. So, pag-aalaga mo sa inyong career and money, oo, and healing your inner child can unlock the path to financial abundance. So, give time to heal your inner child kasi isa to sa dahilan na ma-unlock mo yung path sa inyo. Again, heal your inner child. Give time for your inner child. Okay? Para ma-unlock mo yung path to financial abundance. Okay? Kasi makatulong to sa financial abundance mo na magiging inspired ka lalo kung magkakaroon ng healing sa inyong inner child. Remember to nurture yourself as you work towards your goals. So, alagaan mo din yung sarili mo. Same din sa pag-aalaga mo sa iyong career and money. Sa mga nabibigatan dito or sa nahihirapan, take time sa mga bata or sa inner child mo. Mare-refresh yung energy mo, sabi ng court. Love life, self-love, partnership, and romance, Aquarius. Okay, so this is new beginning. Abundance pa rin nakikita ko dito, Aquarius. Wow. May parating na blessings po. Gift from the universe. At, sa mga single dyan ha, may parating na love or romance. Opo. And, para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may ilang couple dito na plano mag-level up. Lalo na sa relasyon, yung pagkasal. Pero most likely, sense of stability to eh. Yung na whether sa may relasyon to or sa buhay mag-asawa na naging masipag kayo, kaya nga nag-overspend kayo dito sa trabaho, sa mga ginagawa mo. Kasi gusto mo magkaroon ng sense of stability, yung handa na lahat, yung may bahay na, lupa, bahay, pag-renovate ng bahay, yung mga kailangan nyo. Oo. Ito yung pwedeng project. Pwede din na, paghahanda to paghahanda na gusto mong meron na. Okay? So, may ilang couple dito kontento na sa inyong pagmamahalan. Okay? So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Meron pa pala, Aquarius. Saglit lang po, meron pa pala. Okay. Okay. Di ba may sabi kanina sa love life nyo sa mga single na may parating sa inyo, nahirapan kayo magtanggap ng bagong tao? It might be may unfinished business pa sa nakaraan. So sabi po ng card dito, try to fix and forgive yourself sa sitwasyon, sa nakaraan, pwedeng sa tao. Oo. So, freedom. Kailangan ng freedom dito. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, mahabang pasensya mo sa partner mo. Isa sa inyo nagkaroon ng mataas na ego, nakaramdam ka ng pagod pero hindi ka susuko dito, lalaban ka. Maglaan po ako rin ng oras para mag-usap kayo, gawa kayo ng adjustment para magkasundo kayo. Okay. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat po.